Ayan everyone, finally narito na po ako ngayon sa taniman ni Father. So kung nababasa niyo po yung caption, di ba, sobrang nakakalungkot po talaga sa pakiramdam. Dito po kami nakatayo nung mga nakaraang buwan, nung pagpunta po namin dito is nandito yung nakatanim na mga binhi ni Father. Nagsabwag na po siya, mga ganito na po siya kataas. Tapos binalikan ko po ngayon after how many months na pinuntahan namin siya dito. Tapos pagpunta namin, wala na guys yung mga binhi na itinanim ni Father. Edi sana makakapagtanim na kami ng palay kasi medyo malaki na po ito siya ngayon. Tapos binakuran pa naman ni Father para yung mga isinabwag niya guys, itinanim niya is hindi siya masisira. Ito po yung mga sabwag ni Father. Hindi nakatubo ng maayos kasi nga Inano ng mga ibon. kinain ng mga ibon tapos inapak-apakan pa ng mga kalabaw kaya nga linagyan ni Father Kaya ng binakuran ko. backward. Kasi inano ng kalabaw, yung mga manati. Kasi gusto ko ng ganito dahil pag wala tayong trabaho, parang mano sa katawan. Parang magkakasakit yung mga father natin, di ba, na sanay dito sa palayan, Oo. tapos parang may stop. So Tapos ito, na-stop. parang ano na lang siya, exercise na lang ni Father, tapos libangan na lang din niya dito. Kaya gusto ko na hindi na siya magpagod masyado, di ba? Kasi ako lang bahalang tumulong din po sa kanila. Tapos by the way, hindi po kasi ito amen, di ba? Pinaano lang to sa akin. Pinaupahan. Upahan. Tapos bali salud uran lang kami dito. Wala Salud ditong na ng ulan. irrigation. Oo, walang irigasyon. So yun lang everyone, I hope na nag-enjoy kayo for today's video. In-update lang po namin kayo. Sa susunod, tingnan natin kung ano pa yung Kung hanggang saan ito makarating itong ano kung ko. hanggang saan aabot yung Yung ano ko, yung sabwag. sabwag ni Oo, Father. yung gani. Oo na. Grabe guys, napakasipag po talaga ng ating mga magsasaka. Kaya sa mga kabataan out there, wag po tayo magkasayang ng pagkain kasi hindi po biro talaga yung buhay ng mga magsasaka dito sa farm. Pero as you can see here, walang natira kasi hindi namin alam kung sino at kung ano yung gumawa nito dito. Pero yung alam ko lang po talaga is maaaring hayop ng ibang tao, maybe kalabaw or what. Pero I hope na sa lahat ng mga may mga hayop din po dyan na be responsible sa mga alaga nyo po. Kasi pinagpaguran yun ni Father. Tingnan nyo naman na walang-wala na po talagang natira. Tapos dito po kami nakatayo ng mga nakaraang buwan. Dito mismo sa video po na ito, si Father yung nagbakol nito. Tapos si Father yung nagpunta dito nung nakaraang buwan. Kaya pala medyo malungkot si Father nung mga nakaraang araw. Kasi nga, naubos na pala ng mga kalabaw yung kanyang mga itinanim dito na binhi ng palay guys. Kami may mga hayop din po naman kami, may kalabaw. Pero itinatali ni Father at saka hinihiwalay niya po talaga sa mga bagay na pwede makapurwisyo sa ibang tao. Kaya sa lahat ng mga may mga hayop talaga dyan, please be responsible kasi hirap na hirap yung mga farmers po natin na magtanim tapos sisirain lang ng iba. Wala namang kinalaman dito or walang may kasalanan yung hayop. Yung may kasalanan po talaga is yung may-ari ng hayop, di ba guys? So kung pakalat-kalat sila, pwede natin silang higtan or talian. Grabe, binakura ni Father pero sinira yung mga bakod na iba. So ngayon, I don't know kung wala na talaga, kumbaga yung pinaghirapan ni Father is naging bato lang na edi sana makakapagtanim na kami. So hindi na si Father ginanahan magtanim dito or limpyo, linisan yung palayan na ito kasi napakaraming mga iba na hindi responsable sa mga bagay-bagay. Porket hindi sila yung nagpagod, sila na yung may karapatan para manira ng tanim ng iba. So again, hanggang dito na lang po muna tayo kasi an-update lang po namin kayo dyan guys na marami kasi nagtatanong kung kumusta na kuno yung palay ni Father. So ito yun na po yung update. Wala na po yung pinaghirapan ni Father na hindi sana makakapagtanim na kami. Medyo malayo po talaga ito siya dito sa amin kaya minsan lang siyang mabantayan, minsan lang siyang mabisita. Kaya ito po yung nangyari. Akala siguro ng ibang tao na may nagmamayari ng mga binhi na itinanim dito ni Father. Kaya gano'n na lang, ipinakain na lang ng alaga nila. I hope na sana yung iba dyan na mga farmers din naman na lumaban din po tayo ng patas kasi lahat tayo naghihirap dito. Lahat tayo dugo at pawis yung puhunan para may maipakain lang tayo sa pamilya po natin. Kaya sa lahat ng mga farmers out there, thank you so much po sa inyong lahat at saka
Kung hindi po kasi dahil sa inyo, walang tayo makakain sa ating hapagkainan. So once again, hanggang dito na lang po muna tayo. See you again in our next video, everyone. Bye-bye! Laban lang po tayo, everyone!